Lacson Manabat sa Kasalo. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Kasama sina Peter Musni at Mika Lazo. Kapit na sa Pasada! Pasada! Safe trip, hatid ng Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Mga katropa! Idol! Kasbo! Wow, Diyos Mariosep, April 6. Uy, happy payday! April 16, Martes. Abangan ng aming tropa sa Petron Station, Mindanao Avenue Extension, Talipapa, Quezon City. Mula umaga po yan, 6 a.m. hanggang 11 a.m. para po sa pagkakataong makasali sa ating Safe Trip Raffle at makabunot ng mga regalo on the spot sa ating Pick and Win on-site. Okay, padalhin lamang po ang inyong sasakyan. Tapos, didikitan natin ang radyo 630 sticker. At who knows, di ba? You Correct. might be the winner of 630,000 pesos inclusive of tax. Yan, para kayong nag-showtime yan. Ang maaaring mapanalunan. Kaya punta na, mga kaserbisyo! Safe trip, hatid ng Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 187448 Series of 2024. And we are... Back! We're back! Dami-daming nangyayari. Opo, itong pinag-uusapan natin yung donasyon, reward, incentive, no? Parang samantalang ngayon ang pinag-uusapan ng mga foreign media yung 300 drones and sa Israel? missiles na pinalipad at sinute down ng Israel at ng Amerika. Pero dahil nandito pa rin po tayo sa issue ng is it right or wrong to accept 200,000 pesos na voluntarily given naman. It's a gift. Oo. At malaman natin mula kay Yusek Andy Ortega at malaman natin sa kanya kung ano ang pwedeng anong posisyon ng DOTR dito, and then later kukumustahin din natin yung nangyayaring Transport tigil. strike, oo. Pasada, oo. Yusek, magandang gabi po sa inyo and welcome to Pasada with Peter and Rica. Hi Peter and Rica, good evening. Magandang gabi sa inyong dalawa. Hi, Yusek. Magandang gabi po. Thank you for joining us again. Ito naman po tayo. Iba naman usapan ngayon, Yusek. Anytime po sa inyo. Opo, dami natin problema. May tigil pasada. Ito, solid donasyon. ano po ba? Ang sabi sa amin po kanina ng General Manager ng MMDA, ikukonsulta pa po muna sa legal kung kailangan bang isoli or is it okay to keep it and put it in a fund? Ano po ba ang posisyon ng DOTR dito as of the moment? I'll be honest with you, no, that is something very new also to me, no? I think it's just fair na itanong rin, kunyari, on our part sa legal namin dito sa DOTR, syempre, parang kahit gano'ng kaganda yung intention po ng pagbibigay. Dahil supposedly po, magandang trabaho. Pero alam nyo naman po sa gobyerno, we are very careful in gifts po, no? Kahit na mga pagkain or something po. So medyo mahirap po sigurong desisyonan yan or rather tanggapin, not unless there is something legal that says na pwede po yun. Ayun. Well, that's supposed to be the right answer. But when you think about it po, no, minus the legal angles, dapat po ba at the very least hindi muna tinanggap ng MMDA yon to say na teka sandali at bakalang bawal sa Civil Service Commission Code ito? Siguro straight answer is hindi dapat tinanggap. But siguro nasa isang sitwasyon na tipo bang kunyari pinipilit binibigay tapos nagkakahiyaan, meron naman siguro pwede yun as long as there's this condition na tipong sige, tanggapin ko, ngunit kailangan po namin itanong sa legal department. Siguro baka po yun ang nangyari sa sitwasyon na yun, Peter. Okay. Ano pong kaibahan nito, Yusek Andy, doon sa mga
pailalim na pakamay naman dyan, ma'am, o mga ganong klaseng transaksyon na nangyayari kapag may mga violations na nagagawa ang isang driver? Definitely, parang constraint nga ang answer dyan. Talagang hindi dapat. Kasi nga naman, ibigay yan ng kusa o ibigay ng pilit. Definitely, yung pagbibigay ng isang bagay na normal mong ginagawa na trabaho, part of your job, part of your task, talagang hindi po pwede yon. Kaya nga lang, wala ako sa sitwasyon nun Rika, no? Wala tayo nun. Baka mamaya there was a reason for them to do that. But definitely, at the end of the day, I am sure that MMDA will be doing what's right and what's proper naman po. Sino po ba ang dapat magsalita to have a final say on this, on what's happening, Yusek Andy? Dapat ba Siguro, ombudsman o dapat ba yung korte to explain what the spirit of the law is about? I think bawat ahensya, bawat departamento, they have a legal department. On their own, kaya naman po nilang desisyonan yon or rather magsagot po, ano? Not unless nga po kung very unique, something na parang, something that has not happened before. Kaya po, di ba? Baka mamaya, they have to ask the Civil Service Commission regarding that matter po. Kasi po, dun po kami under sa Civil Service. Opo, according to Commissioner Eileen Lizada, She's there very is clear. 3713 ba? 6713 of oo. conduct. That expressly prohibits the acceptance of any reward or donation and anything of that sort. Yun ang sabi niya. Kaya hindi nga daw po dapat tinanggap. Although, I think nabanggit din niya na the ombudsman will be the right government agency to consult on that matter, sir. Yeah, I respect the opinion of Commissioner and I guess that's the proper thing to do kung magkakaroon po ng conflict or interpretation po. Okay, so we will leave it there for the meantime dahil mas pressing talaga itong nangyayari po sa tigil pasada ng piston at manibela at nagkaroon nga po ng quote-unquote girian kanina sa may University Avenue. So what is the latest report reaching your office, sir? Unang-una, clearly in terms of numbers, talagang yung mga sumama malayo po, no? Parang in terms of numbers, I could say that successful tigil pasada, no? Unfortunately, yung mga natatanggap ko pong report ngayon, yung nakaharang sa kalye, no? In fact, there's this picture that I saw na talagang harang po talaga yung buong kalye, no? So, ang punto ko po dito, parang this is really a police matter na po, no? Parang we're talking here, peace and order, we're talking here of traffic. So yun po yung mabigat kasi nangyayari ngayon I mean, when we talk about tigil pasada, rally, those are normal things. Normal po yun sa buhay ng isang demokrasya because you want to express yourself, no? Tama rin naman po yun, karapatan. But when you do it at the expense of the public, the commuters, of the normal business, medyo hindi na po magandang tingnan and I think it has become parang unfair that, yung aabot sa ganong sitwasyon wherein there's a legal process. And I do believe pumunta naman po sila sa Korte Suprema and I think it's just fair if you went there, hintayin nyo po yung decision. Yeah, but it also brings to fore, Yusek Andy, yung gaano kahanda yung ating mga traffic enforcers, whether sa MMDA or police, ano, dahil ang inaasahan natin na maaaring maging epekto pag nagtigil pasada ay kulang na masasakyan. Ito po, nagkabuhol-buhol ang traffic mula dun sa University Avenue and Commonwealth pa hanggang sa Quezon Memorial Circle hanggang sa East Avenue at mukhang ngayon nasa bandang rotonda na po. I mean, how does one address that para hindi naman maipit din, naipit na nga yung mga commuters, naipit pa yung mga motorista? Unang-una nga, sabi ko nga, parang police matters na po yan, traffic, parang, paggugulo, possible violence, iba na po talaga yung sitwasyon. And it's like this, clearly, the strike has not gained attention in terms of supporters, in terms of sympathy, in terms of yung parang suporta ng tao, di ba? So I think if you are a decent group, if you're a fair person at nakita mo na gano'n ang epekto,
you could always say, I think tama na to. I think it's enough. Di ba? Pero for you to push it further, magkaharang ka ng kalye, or you want to really do something that will disrupt for you to be noticed, I think medyo iba na yung gawain na ganon. And I think it's frowned upon by a normal citizen. So siguro po, hindi na po dapat maulit. Pag nandito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema. Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, matupad niya yung pangarap niya. Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang. Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, exclusive ilang fans ng Bini na biktima ng concert ticket scam. Mga scammer nagpanggap ding fans. Unang araw ng ticket pasada kontra PUV consolidation, naging tensyonado. Kilos protesta sa Commonwealth, East Avenue at iba pang ruta, nagdulot ng matinding trapiko live. Mga namamasada ng trolley, sapol ng tigil operasyon ng PNR, KPYN Special, may handog na sorpresa. At Grand Patropico Day at Talarawan Mall Show ng Bini, trending. Abangan, Bini Jonah, tampok bilang Star Patroller. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa lumalaganap ngayong online concert ticket scam kung saan ang pinakahuling biktima ay fans ng P-pop group na Bini. Dahil sold out na ang ticket ng kanilang konsyerto, madali manong makumbinsi ng mga manloloko ang ilang estudyanteng biktima na bumili sa kanila ng ticket. Exclusive nagpapatrol, Zian Ambrosio. Kasama si Michelle sa Blooms o Bini fans na pumila ng magdamag sa isang mall sa Pasay para makabili ng ticket ng concert ng grupo sa Hunyo. Pero dahil sa dami ng bumili, inabot ng cut-off si Michelle at walang nabiling ticket. Sa hindi nakagusto na makanood ng concert, nakahanap siya ng reseller ng ticket online. Naniguro pa si Michelle at inisa-isang interaction at komento ng mga tao sa account ng reseller. Malaki nga po yung account ko. Parang trusted po sila kung malaki yung account nila. So, pay as you order. Agad na nagpadala ng 10,000 pesos si Michelle sa pamamagitan ng e-wallet service para sa 2 VIP tickets.